Pag-usapan po natin high blood pressure. Okay? Napakaraming Pilipino may high blood. 25% ng Pilipino may high blood pressure. So, million yan. So, pag high blood, masyado mataas yung pressure galing sa puso, kaya mataas yung pressure dito. Pwede masira sa utak, sa kidneys, diba? Lagi natin tinuturo yan. Kaya ako to ginawa ulit itong video kasi marami sa kababayan natin, hindi nila naintindihan na delikado yung high blood. Binabaliwala lang po nila. At dahil dito, ang dami ko na rin nakitang pasyente, tinitigil yung gamot. Pag tinigil yung gamot, okay na daw pakiramdam, tapos tataas yung blood pressure, tapos mai-stroke, ma-heart attack, mapaparalyze, meron na mamatay. Sayang. Okay? So, ganito po. I-explain ko lang ulit ha. Kasi napakahalaga nito, pampahaba talaga ng buhay ito. Ang normal na blood pressure, dapat i-check po ninyo, dapat mababa. Ang pinakamaganda, 120/80. Okay? Tapos, pag dito, hanggang 139, hanggang 89, medyo mataas na yan. Medyo mataas. Pero pag lumampas kayo sa 140/90, kahit saan dito lumampas yung 140, lumampas yung 90, mataas na po yan. Marami sa kababayan natin, 160 blood pressure, 180, may 200 pa. Sa mga mas bata, minsan itong mababa, diastolic, mataas, 90, 100. Hindi po maganda. Kasi nga, na-overheat. Paano ko ba ma-explain sa inyo? Parang kotse. Kotse, di ba, merong temperature. Di ba, tumataas yun. Ngayon, pag tumaas yung temperature, umaandar pa rin naman yung kotse. Pag tumaas ang high blood mo, marami dyan, walang sintomas, bali wala. Pero pag yung temperature tumaas na, pumunta na sa high, hihinto na yung kotse. Pag ito sumobra high, hihinto na rin yung puso. So, hindi porke wala pang sintomas. Pag na-check kayo na mataas ang BP, yun na yun. High blood na po yun. Parang kotse, pag nakita nyo na nag-high na yung temperature, high na yun. Huwag po matigas ulo. Mura lang po to. Merong natural remedy pag kaya. Pag hindi kaya, iinom ng gamot. Pakita ko lang. Ito yung kadalasan generic na binibili. Okay? Meron din to sa health center. Dati, hindi ko na sure kung meron ngayon. Ito po yung mga klase ng gamot na binibigay sa inyo. Merong ACE inhibitors, ABC. Kaya maganda ituro, ABC. ACE inhibitors, lahat ng may ending ng pril. Yung pril, papakita natin na. Palagyan natin, enalapril, captopril, lisinopril. Yan. Merong B, beta blockers, yung ending olol. Metoprolol, atenolol. Meron ding PIN. Ito yung pinakamalakas. Calcium channel blockers, nifedipine, amlodipine, nicardipine. Yan mga PIN. Okay? Ang pinakamalakas dito, itong mga amlodipine, pinakamalakas. Second, itong mga pril. Pinakamahina itong mga olol. Pero itong olol kasi maganda sa puso. Pinapabagal niya yung tibok ng puso sa may palpitasyon. So, yan yung kadalas na binibigay. Meron din pala isang class pa. ARBs. Ito yung mga sartan. Losartan, valsartan. Mura na yan po ngayon. Ito dati binibigay ng gobyerno. Ito yung common nila. Losartan, pang high blood, amlodipine, merong metoprolol, meron pang diabetes. Pwede po yan. Mura lang yan ngayon. Minsan nga, pag sa generic, may piso, 2 piso, meron 5 piso. Ganun lang po. So, kailangan alam nyo kung ano yung generic name. Pag tinanong ng doktor, ano iniinom mo? Kailangan mo yung generic name. Tapos, pwede na po yan. Kung walang pera, okay na sa akin generic. Ang mahalaga, naiinom nyo ng araw-araw. Mas gusto ko yung naiinom nyo araw-araw na generic na mura kaysa bibili kayo ng branded na mahal na isang araw nyo lang naiinom, 2 araw. Ang high blood na gamot, nakakatulong siya para sa utak, para sa kidney. Kasi nga pag mataas ang pressure, sobrang lakas yung buga. Maramdaman niya, malakas yung buga, parang mainit yung ulo, parang minsan na mabigat yung sa batok. Kung may tao, may sintomas, may tao, wala eh. Pero iba parang mabigat ng pakiramdam. So pag mataas ang pressure, minsan sa lakas ng pressure, pumuputok yung ugat sa utak. Sa taas din ng pressure, nagkaka-kidney failure, nagda-dialysis, kidney failure, yun ang problema natin. Diba? Marami pa iba nasisirang organs dahil sa high blood. Meron siya pumuputok yung ugat sa mata. Makita niyo, biglang may pula na lang dito. May hemorrhage sa taas din ng blood pressure yun o biglang nagalit.
So, may tulong po siya talaga para hindi masira yung kidneys natin, di atake, hindi ma-stroke. Tapos, may pag-aaral talaga, pag iinom ka ng maintenance, hahaba yung buhay mo ng mga 9 to 10 years sa life expectancy. Ano ibig sabihin nun? Kung ang buhay mo siguro up to buhay natin, 80 years old, tapos uminom tayo ng gamot ng maintenance, kung high blood, lalo na sa diabetes, aabot ng plus 9, magiging 89, magiging 90 years old. Nung lumang panahon, mga 1950s, 1930s, ang buhay ng tao, tingnan mo, parang 60 years old lang, namamatay na eh. Nung mga 1800, 50 years old lang, namamatay na eh. Ngayon, umaabot ng 90, 100 years old, di ba? May tulong to mga maintenance. Kasi parang sa kotse nga, yung overheat, nababawasan niya. Parang, paano ko ba sabihin? Parang basag. Yung katawan natin may basag na, may lamat na. So, pag may gamot tayo, nakokontrol siya. Hindi tumataas yung pressure, hindi nasisira agad. Okay? So, tuloy-tuloy lang yung gamot. Ngayon, may mga tao, pwede walang gamot. Di ba? Kung kaya nyo. Una-una, pwede nyo gawin yon kung payat kayo. Hindi kayo overweight dapat. Kasi pag overweight, high blood yun eh. Kung titigil lahat ng junk food, lahat ng sitsirya, yung alat sa adobo, alat sa patis, alat sa toyo. Yan, kung kaya ninyo, bawas sa alat, healthy foods, iwas sigarilyo, nakaka-high blood. Konting hit-hit lang, in 30 minutes, tataas na yung blood pressure, iwas din sa alak. Okay? So, wag lang kopya-kopya, mabilis na ngayon uminom ng gamot para sa high blood. Ang bawang at pineapple juice, minsan ito yung mga maling paniniwala. Bawang, healthy ang bawang. Pwede sa cholesterol, pwede rin siguro sa blood pressure, pero konting-konti lang ang tulong niya. Kahit pineapple juice, okay na pineapple juice, healthy siya, vitamin C, pero hindi siya gamot sa high blood. Yung blood pressure mo, 180, 100, lalagyan mo ng bawang saka to, hindi kakayanin. Di kakayanin. Bibigyan lang natin ng isang amlodipine yun, o isang nifedipine, isang amlodipine. Cardiologist po ako, alam ko yun. Mabilis bumaba ang blood pressure. Kailangan mo ibaba. Kung hindi, delikado po tayo. Ha? Stress, nakaka-high blood. At kulang sa tulog. Nakaka-high blood din siya. Ha? So ito po, tingnan natin ha. Overweight, masyado maalat, yan, babawasan natin. Ito, physical activity, stress, yan ang mababawasan. Dito wala tayong magagawa sa lahi. Itong mga pagkain may tulong kung may high blood ka. Ha? Hindi siya nakakataas, nakakababa pa nga siya. Lahat ng mga fresh, green, and leafy vegetables. Ito, pakita natin ha. So, pag may high blood, minsan nagagasgas itong mga artery natin sa katawan. Yan o, sa puso. Pag inatake sa puso, yan, biglang nagbabara. Merong ganyan. Meron ding stroke. Pag stroke sa utak. Pag sa puso, pag may high blood, minsan mas prone din ma-heart attack. Ganito sintomas. Pwedeng masakit ang dibdib, sa may leeg, kaliwang kamay, pwede yan. Sa kababaihan, medyo iba ang sintomas. Parang tinutusok-tusok, pinapawisan, parang hindi makahinga, parang may nakadagan sa dibdib, medyo iba ang sintomas sa babae. First aid sa heart attack, actually ang first aid dyan is aspirin eh. Aspirin minibigay, mga 160 milligrams. Anyway, pag sakit sa dibdib o biglang nanghina ang kamay, stroke naman yan, sa utak yon, emergency po yan. May mga risk factors, pakita ko na rin. Pag mataas ang cholesterol, syempre higher risk. Minsan nakikita yung cholesterol dito sa mata-mata. Ayan, may mga tao may cholesterol dyan. So, yun lang po. Basta i-check nyo blood pressure nyo, kailangan mababa. Kung mas mataas dito at walang sintomas, kailangan pa rin ayusin. Pwede nyo subukan 1 buwan, 2 buwan. Mag-diet, magpapayat, iwas sa maalat. Dapat bumaba ng mga ganito, 130-80, 120-80. After 1 month, 2 months, kung ayaw talaga bumaba, wala tayong choice eh. Nagkakaedad po tayo. So, kahit ako, later on, baka kailangan din mag-maintenance. So, sana po nakatulong tong video para humaba ang buhay nyo. Kahit anong generic, piso, 2 piso lang. Pag nakita tayo, bibigyan ko na lang kayo. Life-saving po talaga to. Life-saving. Kahit kanino kayo magtanong, life-saving po to. God bless.